Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin na reaction. Itong bumuhos na biyaya dito kay Kagwang Bornok. Matapos nga po ang kinaharap niyang pagsubok dala nung aksidenteng nangyari sa kanya. Hindi naman lingid sa ating kaalaman lahat guys kung ano yung aksidente na kinaharap o kinasangkutan nitong si Bornok nitong mga nakaraang linggo nga po o nakaraang buwan, na ayon nga po dito sa pahayag ni Boss Dave at ganoon na rin sa mga pahayag ni Ka-Business, ay ito nga po si Bornok ay nakuryente habang nagpipintura doon sa bubong ng kapitbahay. At matapos siya makuryente ay nahulog pa siya mula sa ikatlong palapag hanggang sa pinakambaba ng bahay. At sabi nga po ni Ka-Business ay talagang himala na nabuhay ito si Bornok doon pa lang sa pagkakalaglag niya sa napakataas na bahagi ng bahay. Bukod pa nga doon ay nakuryente pa nga po siya ng mataas na voltahe. At sa awa nga po ng Diyos ay ang natamo lang nito si Bornok ay minor injury at second degree burn dala nga po ng napakataas na voltahe ng kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. At bukod doon ay nagkaroon din ng punit ang kanyang kidney dahil nga doon sa taas ng kanyang pinagkahulugan. At sa awa naman ng Panginoon ay ito si Bornok nga po ay nakalabas na ng ospital at nagpapagaling na kasama ang kanyang pamilya. At dahil nga po batid ng marami sa kababayan natin na ang naging sanhi ng pagkakaaksidente nito si Bornok ay sa pagkakawang gawa niya, sa pagtulong niya sa kapwa niya, na may isang kapitbahay nga daw po na nakisuyo dito kay Bornok na magpintura sa bubong ng kanilang bahay. Bagamat pabiro lang daw ang pagkakasabi nung kapitbahay kay Bornok na magpapatulong siya magpapintura ng bubong, ay hindi ito pinahindian nito si Bornok dahil na rin niya sa likas nitong kabaitan at pagiging matulungin. Kaya nga lang, dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ay yun nga po, sa pagmamagandang loob nito si Bornok
na makatulong sa kanyang kapwa, ay naging disgrasya naman ang kanyang kinasapitan. At sabi ko nga, buti na lang at mahal ng Panginoon itong si Bornok. At binigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon na ipagpatuloy ang kanyang buhay dito sa ibabaw ng mundo. At bukod nga po sa himalang swerteng na buhay itong si Bornok doon sa kinasangkutan niyang aksidente na yon, na kung ang pagbabatayan niya po natin ay yung kwento ni Ka-Business, ay talagang imposible daw talaga na mabuhay ang isang tao doon sa taas ng pinagkalaglagan ni Bornok na yon. Pero dahil nga sa awa at pagmamahal ng Panginoon dito kay Bornok, ay heto nga po, at buhay na buhay ang ating Kuya Bornok. At sa kasalukuyan nga po ay nagpapalakas na rin siya dito sa bahay ng kanyang kaibigan kasama ang kanyang pamilya. At bukod nga po sa swerteng yan na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon ang kanyang pangalawang buhay, ay marami din po tayong mga kababayan na naantig ang puso dito sa nangyari kay Bornok. At nag-share nga po sila ng kanilang blessing, malakit maliit man na blessing, ay nung mapagsama-sama ay umabot din ng mahigit 100,000 piso. Kaya alam nyo guys, dito natin makikita o dito natin mapapatunayan na ang kabutihang loob na ibinibigay natin sa ating kapwa ay kabutihan din ang ibabalik sa atin ng ating Panginoon. Dahil ito naman mga biyaya na natanggap na ito ni Bornok ay galing yan sa ating Panginoon. At ang mga nagpaabot ng biyayang ito ay ginamit lang ng ating Panginoon para ang lahat ng biyayang yan ay matanggap nito si Bornok. At matapos nga pong matanggap nito si Bornok itong biyayang ipinaabot sa kanya ng iba't ibang tao na nagmalasakit na magpaabot ng blessing sa kanya, ay nakita naman natin guys yung pagpapasalamat nito si Bornok, na naging emotional pa nga sila mag-asawa doon sa pagpapasalamat nila sa lahat ng nagpadala ng blessing sa kanila. At ang isang ikinatuwa ko pa dito guys, at isang ikinabilib ko dito kay Bornok, ay eto nga po, matapos niyang matanggap ang mga blessing na ipinadala sa kanya, ay naisipan niyang mag-share ng mga bigas sa kanya mga kamag-anakan na nakatulong din sa kanya. Kumbaga yung blessing na natanggap niya ay isinare din niya sa iba. At kusang loob niya pong ginawa yan. Walang nagdikta, walang nag-utos, walang nagsuggest sa kanya, kundi kusang loob niya na ginawa yan, o sarili niyang idea na mag-share ng blessing sa kanyang kapwa. At good job yan Bornok, saludo ako sa ugali mong yan, at sana ay ituloy-tuloy mo lang yan, at sigurado ako na patuloy din ang blessing na darating sa iyo. Basta maging mababa lang ang iyong kalooban, at yung pangalawang buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon, na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, ay gamitin mo sa tamang gawa at sa pagtulong sa kapwa. Alam kong kaya ibinigay ng Panginoon sa iyo yung pangalawa mong buhay na yan, ay dahil nakita ng Panginoon ang kabaitan mo, at nakita niya na ikaw ay may mabuting puso para sa iyong kapwa. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po, at sana po'y nagustuhan nyo itong aking munting reaction video ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga ina-upload na video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa muntik kong channel,
ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout. Ito sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga video. At ganon din po sa lagi nyo pong pagpapadala sa akin ng blessing ma'am. Maraming salamat po. At shoutout din po dito kay Jewel Channel. Sir Jewel, shoutout po sa inyo. At thank you din po sa inyo sa suporta nyo po sa akin at sa Ka-Business Official at Papa Dins TV. Maraming salamat po. At yun, suportahan din po natin yan si Jewel Channel. Ka-business solid supporters po yan. At syempre ganun din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Katangay PLC, Kalingap Turak, Ma'am Flesh Channel, MK Inday Okray, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, at Kamix Vlog. Shoutout po sa inyo. At yun, muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na ayan, kahit papaano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papaano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.